Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas, sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang talinhaga ang ginamit ni Jesus para ilarawan ang paghahari ng Diyos sa kanyang mga alagad. Dalawang imahe. Dalawang talinhaga. Si Jesus, sa tuwing mangangaral, gumagamit siya ng talinhaga o imahe. At ginagamit niya yung talinhagang kung saan makakaunawa ang mga tao. Nung panahong yon, pagtatanim ang alam gawin ng mga tao. Kaya ginamit niya ang imahe ng pagtatanim para ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Sabihin nyo nga po, pagtatanim. Sa unang talinhaga, sinabi sa atin na para tumubo ang isang binhi, kailangan itong iniahasik. Kailangan itong itanim. Walang binhi ang tumubo nang hindi itinanim. Walang binhi ang tumubo nang hindi itinanim. Kailangan itong ilagay sa lupa. Kailangan itong ibaon sa lupa. Para tayo pagharian ng Diyos, kailangan meron tayong itanim. Dahil walang tutubo at hindi tayo mamumunga kung hindi tayo nagtatanim. Wala po yang iniwan sa pag-iipon. Para may madukot, kailangan may isuksok. Tama po? Pero ang ano tayo, dukot lang tayo ng dukot. Hindi pwede yun. Kailangan meron kang isuksok para meron kang idukot. Meron kang madudukot. Kaya sa huli walang nangyayari. Dahil bakit? Puro dukot. Kailangan meron kang itanim. Ganon din sa edukasyon. Para makapagtapos ng pag-aaral, kailangan magtanim.
Kailangan magtanim ng natututunan na aral. Dahil kapag walang aral na natutunan, walang aral na tinanim, wala ring bungang anihin. Bata, no? Kailangan nagtatanim. Kailangan araw-araw pumapasok sa eskwela. Kailangan gumagawa ng aralin. Kailangan nagbabasa. Yan yung pagtatanim. Ganyan. Samantala, sa ating ikalawang talinhaga, sinasabi sa atin na ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Nagsisimula sa maliit. Katulad daw ng isang buto ng mustasa na kapag itinanim, maaaring lumago ng pinakamalaking puno. Ganyan din. Ang paghahari ng Diyos ay isang proseso na nagsisimula sa maliit hanggang papalaki. Kaya dapat hindi ito minamadali. Ang paghahari ng Diyos ay proseso na nagsisimula sa maliit hanggang sa lumaki. Huwag minamadali. Dahil anumang binhi ang minadali, nauuwi sa pilit. Anumang binhi ang minadali, nauuwi sa pilit. Walang iniwan sa bunga na pinilit mong mahinog. Ang ganda sa labas, ang kinis, ang ganda ng kulay, pero pag kinain, paasim. Bakit? Hinog sa pilit. Pinilit mo minadali mo. At dyan tayo magaling. Kapag minamadali ang isang bagay, sa huli, nauuwi sa hinog sa pilit. Kaya nga, ang pag-aaral, hindi rin po minamadali. Nagsisimula sa unang baitang. Pwedeng magsimula ka sa ikalama. Pwede. You have to start. You have to start little, small, unti-unti. Katulad ng buhay ng tao. Nagsisimula sa pagiging sanggol. Dadaan sa pagiging bata hanggang sa magdalaga at magbinata patungong pagtanda. You go through the process. You go through the process. At ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Kailangan itinatanim at isang proseso. Yung pagsisimbang ginagawa araw-araw, yan ay pagtatanim. Pagtatanim. Father, ba't parang walang nangyayari? Huwag ka magmadali. Pagtatanim yan. Talaga naman talaga, minsan sa pagtatanim, pinipeste, binabagyo. Yung itinanim mo, parang pinipeste ka, binabagyo ka, sinusubok ka. Kasi kailangan mo makita ano ba yung tinatanim mo. Sa araw-araw mong pagsisimba, ano ang tinatanim mo? Madalas ang tinatanim natin, galit. Kaya pansinin mo, hindi ka makapagpatawad kasi ang tinanim mo, galit. Kaya hindi mamunga ng pagpapatawad. At dinidiligan mo pa ito ng dagdag na galit. Pag nakita mo, i-chismis mo. Ano pang ginagawa mo para lumago yung galit? Binabalikan mo ng binabalikan yung nakaraan. Kaya yan yung tumutubo. Yan yung lumalago sa'yo. Yan yung nagkakabunga sa'yo. Kasi ang tinanim mo, hindi ka nagtanim ng pagpapatawad. Hindi ko magawa Talagang ganun. It's a process that you have to go through. Proseso. Hindi agad lalago ang pagpapatawad. Kailangan mong itaniman, diligan ng dasal, diligan ng mabuting gawa, diligan ng paglimot. Ganun Ngayon po ay pinagdiriwang natin at inaalala natin sina Timoteo at San Tito. Parehas silang nagsimula bilang kaibigan at alagad ni San Pablo. Sila
yung kasama ni San Pablo sa pangangaral sa iba't ibang lugar. May ilan pa ngang nagduda na hindi naman daw si San Pablo ang may akda ng kanyang mga sulat. At iniisip nila na sina Timoteo at San Tito ang katulong ni San Pablo sa pagsusulat. Noon, uso yung ganon. Yung pagsusulat ka at gagamitin mo yung pangalan ng sikat na tao. Ganon din. Nangyayari rin yun ngayon. Pero other than that, no, ganon sila kalapit. Yun ang sinasabi. At tingnan nyo, nagsimula sila bilang magkakaibigan hanggang sa naging alagad, katulong sa pagsusulat at pangangaral, hanggang sa maging obispo, sina San Timoteo at San Tito. Ito ang kwento ng paglago ng paghahari ng Diyos kina San Timoteo at San Tito. Nagtanim hanggang namunga. Nagsimula sa maliit hanggang sa huli ay lumaki. Mga kapatid, ang paghahari ng Diyos ay parang binhing itinatanim. Kailangan mong itanim. At ang paghahari ng Diyos nagsisimula sa maliit. Dahil ang pananampalataya ay isang proseso, paglago sa Diyos. Amen.